Ako si Miguel, 18 taong gulang, isang simpleng estudyante sa kolehiyo na puno ng pangarap. Sa isang mundo kung saan ang teknolohiya ay tila isang hindi maiiwasang bahagi ng buhay, sino ba naman ang mag-aakala na ang aking pusong nag-iisa ay makakahanap ng kakaibang pag-ibig? Sa simula, ang social media ay isa lamang libangan. Isang paraan para makalimot sa stress ng pag-aaral at mga gawain. Ngunit hindi ko inaasahan na ito rin ang magiging tulay para makilala ang isang taong magbabago sa takbo ng buhay ko. Nagkakilala kami ni Ana sa isang online forum na madalas kong bisitahin. Pareho kaming may hilig sa musika. Sa kabila ng distansya, ang mga simpleng palitan ng komento ay nauwi sa mas malalim na usapan. Unti-unti kong naramdaman ang koneksyon sa isang taong hindi ko pa man nakikita ng personal. Siya ay mula sa Cebu, samantalang ako'y nasa Maynila. Ang aming mga kwento at hilig sa musika ay tila naging dahilan para ang aming pagkakaibigan ay lumalim. Sa bawat chat message, unti-unting nabuo ang aming pagkakaibigan. Ang bawat good morning at good night ay naging bahagi ng aming araw-araw na buhay. Hanggang sa hindi ko na namalayan, ang simpleng pagkakaibigan ay nagbunga ng kakaibang damdamin. Isang damdaming hindi ko maipaliwanag, ngunit alam kong totoo. Sa kabila ng distansya, ang puso ko ay natutong umasa sa mga mensahe ni Ana. Ang kanyang mga salita ay naging gabay sa bawat araw na puno ng hamon. Isang gabi, habang kami ay nag-uusap tungkol sa aming mga pangarap at plano sa buhay, biglang may naramdaman akong kakaiba. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya na ang puso ko ay unti-unting nahuhulog. Ngunit sa kanyang mga mata sa video call, tila may kakaibang kinang na nagsasabi na hindi lang ako ang nakakaramdam ng ganoon. Nagumpisa ang usapan namin tungkol sa aming mga takot, mga pangarap, at mga bagay na nagpapasaya sa amin. Hanggang sa napunta kami sa tanong na, may pagkakataon ba na ang damdamin natin ay higit pa sa pagkakaibigan? Ang kanyang sagot ay isang nangiti na puno ng misteryo. Sa mga oras na iyon, ramdam ko ang kaba sa aking puso. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin na siya ang dahilan ng mga ngiti ko sa araw-araw. Ngunit bago ko pa man mabigkas ang mga salitang iyon, siya na mismo ang nagtanong, Miguel, sa tingin mo ba, may posibilidad na tayong dalawa ay higit pa sa magkaibigan? Ang tanong na iyon ay tila isang bomba na sumabog sa aking mundo. Paano ko ba sasagutin ang tanong na iyon? Alam kong may damdamin kami para sa isa't isa, ngunit ang distansya ay isang malaking hadlang. Sa kabila ng lahat, ang puso ko ay puno ng pag-asa. Ngunit paano kung ang sagot ko ay magdulot ng pagbabago sa aming relasyon? Ito ang tanong na bumabagabag sa akin. Sa oras na iyon, ang aking puso ay puno ng takot, ngunit puno rin ng pagnanasa. Paano ko ba sasabihin kay Ana na siya ang dahilan ng aking saya sa kabila ng distansya? Ngayon, ang aming pagkakaibigan ay nasa bingit ng pagbabago. Makalipas ang ilang buwan ng walang humpay na pag-uusap, unti-unting lumalim ang koneksyon namin ni Mira. Araw-araw, palaging may bago kaming natutuklasan tungkol sa isa't isa. Maliban sa mga simpleng kwentuhan tungkol sa paborito naming musika, pagkain at pelikula, nagsimula na rin kaming magbahagi ng mga pangarap, takot at mga bagay na hindi namin masabi sa ibang tao. Sa kabila ng distansya sa pagitan namin, palagi kong nararamdaman na parang siya ang pinakamalapit na tao sa buhay ko. Nanggaling ako sa Cebu habang siya naman ay nasa Maynila. Pareho kaming estudyante, pero magkaibang mundo ang ginagalawan namin. Madalas kong iniisip kung paano naging posible na ang isang simpleng pagkaka-follow sa social media ay nauwi sa ganito. Sa isang relasyong hindi ko akalain na magiging napaka-espesyal. Isang gabi, habang nag-chat kami, napansin kong parang may bumabagabag kay Mira. Hindi siya kasingkwela gaya ng dati. Nang tanungin ko siya, nagpadala siya ng isang mahaba
at seryosong mensahe. Teresa, alam mo, Jace, minsan iniisip ko kung hanggang saan tayo aabot. Ang saya ng koneksyon natin, pero hindi ba mahirap? Hindi ba nakakatakot? Paano kung dumating ang araw na hindi na natin kayang panindigan to dahil sa distansya? News. Napaisip ako. Ang tanong niya ay isang bagay na hindi ko pa rin lubos na naiisip noon. Pero sa kabila ng lahat, alam kong may sagot ako. Mira, mahirap, oo. Nakakatakot, oo. Pero hindi ba ang totoo, lahat ng mahalaga sa buhay mahirap at nakakatakot? Hindi ko alam kung saan tayo dadalhin ito. Pero ang alam ko lang, mahalaga ka sa akin. At hanggat kaya kong ipaglaban to, gagawin ko. Leonard. Napansin kong may tumagal bago siya sumagot. Kinakabahan na ako. Iniisip kung tama ba ang sinabi ko. Pero nang sumagot siya, agad akong nakahinga ng maluwag. Salamat, Jace. Hindi ko alam kung bakit, pero ang gaan ng loob ko kapag kausap ka. Kahit hindi kita nakikita ng harapan, parang nararamdaman ko na totoo ka. Sige mo, Adam. Mula noon, mas lalo pa kaming naging bukas sa isa't isa. Parang lumalim ang relasyon namin nang hindi namin namamalayan. Hindi ko alam kung kailan nagsimula, pero dumating ang araw na ang simpleng serious. Good morning. Idirans ay naging idiran serious. Miss kita. Idans at ang idiran medam is good night. And ay naging serious. Mahal kita. Ay din sa wakas, inamin ko sa sarili ko na ang kaibigan ko sa social media ay hindi na lang basta kaibigan. Mahal ko na siya. Isang araw bigla niyang iminungkahi ang isang bagay na hindi ko inasahan. Jace, may pasok ka ba sa weekend? Ka mo, wala, bakit? Ka amom sagot ko. Firang, gusto mo bang magkita tayo sa wakas? Ay din at ikidan, parang tumigil ang oras. Ang matagal naming pinag-uusapan na pangarap ay bigla niyang inihain sa harapan ko. Sa loob ng ilang segundo, hindi ako nakasagot. Hindi dahil ayaw ko, kundi dahil kinakabahan ako. Paano kung hindi niya magustuhan ang tunay na ako? Paano kung iba pa lang inaasahan niya? Seryoso ka ba, Mira? Oo, seryoso ako. Hindi ba't matagal na nating pinag-uusapan to? Gusto kong makita ka. Gusto kong malaman kung pareho pa rin ang nararamdaman natin kahit harapan na tayo. Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Pero sa huli, ang puso ko ang nagdesisyon para sa akin. Sige, magkita tayo. Pinili naming magkita sa isang parke sa Maynila na malapit sa kanya. Kinabukasan, bumili agad ako ng tiket papunta roon. Habang nasa bus, hindi ko alam kung paano ko kontrolin ang kaba ko. Magiging awkward ba kami sa harap ng isa't isa? Magiging magkapareho ba ang damdamin namin kapag nagkaharap na kami? Pagdating ng araw ng pagkikita, mas maaga akong dumating sa parke. Habang nakaupo sa isang bench, paulit-ulit kong iniisip kung ano ang sasabihin ko kapag nakita ko siya. Sa wakas, dumating ang oras na sinabi niyang nandyan na siya. Tumayo ako, tumingin sa paligid, at sa wakas, nakita ko siya. Si Mira. Simple lang suot niya, isang puting blouse at maong na pantalon. Ngunit ang hindi ko makakalimutan ay ang nangiti niya. Ang nangiting parang sinasabi na, Majidin na sale. Ako to, Jace, ang taong kinakausap mo gabi-gabi. At sirigilitiki. Napansin ko ang mga mata niya na tila puno ng emosyon. Hindi ko alam kung tuwa ba iyon o kaba. Lumapit siya sa akin at ako naman ay hindi makagalaw. Nang nasa harap na niya ako, bigla siyang nagsalita. Ikaw nga, totoo ka. Bes tumawa lang ako. Napaka-klise ng mga sinabi namin sa isa't isa. Pero sa sandaling iyon, sobrang saya ko. Para akong nasa panaginip. Pero bago pa kami makapag-usap ng mas mahaba, biglang tumunog ang telepono ni Mira. Kinuha niya iyon at biglang nag-iba ang ekspresyon ng mukha niya. Sandali lang, Jace. May kailangan akong sagutin. Lumayo siya saglit upang kausapin ang tumatawag. Hindi ko naririnig ang usapan nila pero napansin ko ang pag-aalala sa mukha niya. Nang bumalik siya sa akin, tila may ibang bumabagabag sa kanya. Andy Falamirma,
Jace, may problema. Kailangan kong umalis kaagad. Adi sa Mestin, anong nangyari? Echen, tanong ko, hindi maitatago ang pagkabigla sa tono ko. Hindi siya sumagot kaagad. Pero nang magsalita siya, ang mga salitang binitiwan niya ay tila isang bomba. Jace, hindi ko alam kung kailan tayo ulit magkikita. May emergency sa pamilya namin. Kailangan ko munang umuwi. Pero pangako, ipapaliwanag ko sa tamang panahon. Hindi rin, Antandi. Bago pa ako makapagsalita, tumalikod siya at naglakad palayo. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may kakaiba sa kilos niya. Parang may bagay siyang hindi sinasabi. Habang nakatingin sa likuran niya, naisip ko, ano kaya ang itinatago ni Mira? At bakit parang mas malalim ang dahilan ng biglaang pag-alis niya? And then, at doon, nagsimula ang maraming tanong sa isipan ko. Mga tanong na alam kong hindi ko kaagad makukuha ang sagot. Hindi ko akalain na ang simpleng pagkomento ko sa isang post ay magiging simula ng isang bahagi ng buhay na hindi ko malilimutan. Ako si Mia at sa social media ko nakilala si Lucas. Pareho kaming mahilig sa musika at sa isang post tungkol sa paborito naming banda nagsimula ang lahat. Ang usapan namin ay parang alon na hindi matigil, umaabot sa gabing di namin namamalayan. Sa kabila ng distansya, ang koneksyon namin ay tila mas matibay pa sa inaasahan. Minsang nagkausap kami tungkol sa mga pangarap na pag-usapan namin ang pagnanais niyang maging musikero. Ako naman, gustong maging manunulat. Ang plano namin ay magtulungan. Siya ang gagawa ng musika, ako ang magsusulat ng mga liriko. Sa bawat gabi, nagkakaroon kami ng sariling mundo, isang espasyo kung saan walang hangganan ang imahinasyon. Sa kabila ng pagkakaibang oras, palaging may oras para sa isa't isa. May mga araw na pakiramdam ko ay napakalapit niya sa akin, kahit na alam kong libu-libong kilometro ang pagitan namin. Sa kabila ng lahat, nagkaroon kami ng tradisyon. Tuwing Biyernes, naglalagi kami online para magkasama. Kahit sa kabila ng screen, palaging may dalang ngiti ang bawat kamusta at kumusta ang araw mo. Napagtanto ko na hanggang sa web camera, ramdam ko pa rin ang init ng presensya niya. Isang Biyernes, nagkaroon kami ng seryosong usapan. Mia, may sorpresa ako para sa'yo. Sabi ni Lucas, may nangiti sa mga mata. Ano yon? Tanong ko, puno ng pag-asam. Sa screen ipinakita niya ang tiket ng eroplano. Pupunta ako sa Pilipinas sa susunod na buwan. Makikita na rin kita sa wakas. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin ang nararamdaman ko. Ang tuwa ay parang alon na bumalot sa akin. Sa wakas makikita ko na siya. Makikita ko na ang taong naging bahagi ng aking buhay kahit sa virtual na mundo lang kami nagkasama. Ngunit habang papalapit ang araw ng kanyang pagdating, may bumabagabag sa akin. Isang bagay na hindi ko maipaliwanag, isang kaba sa dibdib. Sinubukan kong itatwa ito, ngunit hindi ko magawa. Sa likod ng kasiyahan ay naroon ang tanong, ano ang mangyayari pagkatapos ng pagkikita namin? Alam kong sa likod ng tuwa, may takot na dala ang realidad. Paano kung hindi namin kayang panindigan ang relasyon sa personal na antas? Dumating ang araw ng kanyang pagdating. Puno ng emosyon, nagpunta ako sa airport. Sa bawat hakbang, ramdam ko ang tibok ng puso ko. Nang makita ko siya, ang lahat ng alinlangan ay tila nawala. Ang yakap niya ay hindi virtual, hindi gawa-gawa. Totoo ito. Sa pagyakap ko sa kanya, naramdaman ko ang init ng kanyang pagkatao, ang tibok ng kanyang puso na nagdudugtong sa amin. Naglaan kami ng oras na magkasama, naglakbay sa mga sikat na lugar sa bansa. Tila hindi sapat ang oras para sa amin, ngunit bawat sandali ay naging alaala. Sa bawat tawa, sa bawat tingin, napagtanto ko na ang pagmamahal namin ay hindi nakatali sa distansya. Ngunit dumating ang araw ng kanyang pag-alis, ang araw na kinatatakutan ko. Sa airport, habang hinihintay ang kanyang pag-alis, hindi ko mapigilan ang luha. Mia, tandaan mo,
hindi ito ang katapusan. Bulong ni Lucas habang hinahawakan ang kamay ko. May plano tayo at hindi tayo susuko. Habang papalapit ang oras ng kanyang pag-alis, nagkaroon ng tawag sa kanyang telepono. Nakita ko ang pagbabago sa ekspresyon ng kanyang muka. Ano yung nangyari? Tanong ko, puno ng pag-aalala. Mia, kailangan kong bumalik ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Sagot niya, may halong kaba sa boses. May emergency sa pamilya ko. Ang biglaang balita ay nag-iwan sa akin ng maraming tanong, ngunit sa kabila ng pag-aalala, alam kong kailangan niyang umalis. Sa huling yakap, naramdaman ko ang bigat ng sitwasyon. Alam ko na ang susunod na kabanata ng aming kwento ay puno ng hamon. Sa pag-alis ni Lucas, naiwan ako sa pag-iisip kung paano namin haharapin ang bagong pagsubok na ito. Ang distansya ay muling magiging hadlang, ngunit sa kabila ng lahat, buo ang tiwala ko sa aming relasyon. Sa likod ng pag-aalala ay ang pag-asang magtatagumpay kami sa kabila ng lahat. Habang umalis ang eroplano, nagkaroon ng isang bagong pag-unawa sa akin. Ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa distansya, kundi sa tibay ng puso. Sa pagdating ng bagong pagsubok, alam kong hindi kami susuko. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may tanong na bumabagabag sa akin. Ano nga ba talaga ang nangyayari sa pamilya ni Lucas? At paano ito makakaapekto sa amin? Sa kabila ng lahat, alam kong ang kwento namin ay hindi pa tapos. Isa itong cliffhanger na nag-aanyaya sa susunod na kabanata, puno ng pag-asa at pangarap. Ngunit sa likod ng pag-asa ay ang tanong na hindi ko maalis sa isip. Ano ang mangyayari sa amin ni Lucas? Hindi ko alam kung paano namin napapanatili ang ganitong klaseng relasyon. Siguro dahil sa araw-araw na pakikipag-usap namin, hindi natin namamalayan na unti-unti nang lumalalim ang koneksyon namin sa isa't isa. Kahit pa malayo siya, kahit pa magkaiba kami ng oras, ng kultura, ng panahon, parang ang lapit-lapit niya sa akin. Si Alex ang kaibigan kong nakilala sa social media, ang taong bumuo ng mga pangarap ko, ang inspirasyon ko sa bawat araw. Noong una, akala ko hindi ito tatagal. Maraming beses ko itong narinig sa iba na kapag LDR, madalas na nauuwi sa wala. Pero sa kabila ng mga alinlangan, naging matatag kami. Siguro dahil pareho kaming handang maglaan ng oras at lakas para dito. Sa bawat tawag, sa bawat mensahe, sa bawat video chat, may kakaibang kasiyahan na bumabalot sa akin. Parang ang lahat ay nagiging mas magaan, mas maliwanag kapag nakita ko ang kanyang mangiti sa screen. Hindi ko rin maipaliwanag kung paano namin napagtagumpayan ang mga pagsubok na dumating. Mga oras na hindi magkaintindihan dahil sa magkaibang oras ng tulog o mga araw na puno ng deadlines at gawain. Pero sa kabila ng lahat, hindi kami bumibitaw. Nagsisilbing inspirasyon namin ang isa't isa. Sa tuwing may problema, palaging naroon si Alex, handang makinig, handang umintindi. Siya ang taong hindi ko kailanman inasahan na magiging malapit sa akin, ngunit ngayon, hindi ko na yata kayang mawala siya. Isang araw nagpaalam siya na may mahalagang sasabihin. Medyo kinakabahan ako, pero excited din sa kung anuman ang ibabahagi niya. Paglingon ko sa screen, nakita ko ang kanyang ngiti pero may kaunting pag-aalala sa kanyang mga mata. May isang bagay akong gustong ipaalam sa'yo, sabi niya habang nanatiling nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung ano ang inaasahan ko, pero ang bawat segundo na nagdaan ay parang isang siglo. Ano iyon, Alex? Tanong ko, pilit na itinatago ang kaba sa aking boses. Huminga siya ng malalim bago nagsimulang magsalita. Naalala mo ba yung sinabi ko dati na may balak akong mag-aral sa ibang bansa? Tanong niya. Tumango ako, bagamat hindi ko alam kung saan patungo ang usapan. Oo, sinabi mo na may chance ka sa isang scholarship program. Bakit? Natanggap ka na ba? Ngumiti siya pero hindi kasing sigla ng inaasahan ko. Oo, natanggap ako. Pero huminto siya tila nag-iisip ng tamang mga salita. Pero kailangan ko nang umalis sa susunod na buwan.
Biglang bumigat ang pakiramdam ko. Alam kong ito ang pangarap niya, ang matagal niyang inaasam. Pero hindi ko maikakaila ang lungkot na bumalot sa akin. Ang bilis naman, Alex. Saan ka pupunta? Sa Germany? Mag-aaral ako doon ng 2 taon. Sagot niya habang nakatingin sa akin ng may lungkot sa mga mata. Alam kong mahirap ito sa ating dalawa, pero hindi ko kayang hindi subukan. Pinilit kong ngumiti kahit pa may kirot sa puso ko. Masaya ako para sa iyo, Alex. Alam kong matagal mo nang gusto ito. Kaya mo yan. Ngumiti rin siya, pero tila may alinlangan. Salamat, pero paano kaya ang sa atin? Paano ang relasyon natin? Hindi ko alam ang isasagot. Sa kabila ng saya para sa kanya, hindi ko rin maikakaila ang takot sa kung anong mangyayari sa amin. Hindi ko alam, Alex, pero siguro kailangan pa rin nating magtiwala sa isa't isa gaya ng dati. Hindi siya sumagot agad, tila nag-iisip siya ng malalim. Alam mo, iniisip ko kung may pagkakataon ba na magkikita tayo bago ako umalis. Napakunot noo ako. Paano? Sa 1 buwan na lang ang alis mo. Paano tayo magkikita? Biglang bumangon ang excitement sa kanyang mukha. May naisip akong paraan pero kailangan ko ng tulong mo. Hindi ko alam kung ano ang nasa isip niya pero gusto kong malaman. Ano ang plano mo, Alex? Ngumiti siya parang may lihim na hindi pa naibabahagi. Basta magtiwala ka lang sa akin, kaya natin ito. Napapaisip ako sa mga sinabi niya. Hindi ko alam kung ano ang iniisip niya pero parang may kakaiba siyang balak. Isang bagay na hindi ko pa naiintindihan pero gustong malaman. At doon nagsimula ang 1 buwan ng paghahanda para sa isang bagay na hindi ko inaasahan. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari pero ang tiwala ko kay Alex ay hindi matitinag. Sa kabila ng distansya, sa kabila ng mga pagsubok na maaaring dumating, alam kong may pag-asa pa rin. Pero sa likod ng lahat ng excitement, may isang tanong na bumabalot sa aking isipan. Ano ang gagawin niya? At paano magbabago ang lahat sa pagdating ng araw na iyon? Minsan, ang pagmamahalan ay hindi nasusukat sa distansya. Minsan ito ay nasusukat sa tiwala, sa pag-unawa, sa pag-aasam ng mas magandang bukas. Ngunit sa mga oras na iyon, alam kong may isang bagay na hindi ko pa natutuklasan. Isang twist na magbabago sa takbo ng lahat. Hindi ko akalaing ang simpleng pag-scroll sa social media ilang buwan na ang nakalilipas ay magiging daan sa isang kwentong puno ng damdamin at pag-asa. Ako si Mia, isang kabataan na naglalakbay sa landas ng buhay na puno ng mga tanong at pangarap. Sa isang di inaasahang pagkakataon, nakilala ko si Jake, isang kabataang tulad ko na tila isang anghel na dumating sa tamang oras. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng komento sa post ko. Ang ganda ng kuha mo, sabi ni Jake. Hindi ko masyadong pinansin noong una, ngunit nang magpatuloy ang palitan ng mensahe, naisip ko na may kakaiba sa kanya. Hindi ko inasahan na ang simpleng like at comment ay magiging simula ng isang malalim na koneksyon. Nagpatuloy ang aming komunikasyon sa social media. Nagpalitan kami ng mga kwento, ngiti, at minsan ay mga luha. Sa bawat mensahe, nararamdaman ko ang kakaibang kislap ng pag-asa. Hindi ko maipaliwanag, ngunit parang may sinulid na nag-uugnay sa aming dalawa, kahit na magkalayo kami ng libu-libong kilometro. Alam mo ba, Mia, pangarap kong makapunta sa lugar mo, minsang nasambit ni Jake. Parang ang ganda ng mga tanawin at syempre, makikita rin kita. Natawa ako sa sinabi niya. Siguradong magugustuhan mo rito at tiyak na magiging masaya ako na makita ka. Habang lumalaki ang aming samahan, hindi ko maiwasang mangarap ng higit pa. Naisip ko, paano kung sa kabila ng distansya, maaari naming gawing mas malalim ang aming relasyon. Ngunit sa bawat pangarap na ito, may takot din. Paano kung hindi ito magtagal? Paano kung magbago ang lahat? Isang gabi, habang nag-uusap kami, bigla na lang akong napasabi, Jake,
Paano kung subukan nating mag-meet in person? Alam kong medyo crazy, pero gusto kong makita kung anong meron tayo. Tumahimik siya saglit bago sumagot. Mia, gusto ko rin yan. Pero alam mo namang mahirap ang sitwasyon ko ngayon. Hindi ko alam kung kailan ko makakaya. May mabigat na naramdaman ako sa kanyang sagot. Alam ko ang kanyang sitwasyon. May mga personal siyang kinakaharap na hindi ko lubos na nauunawaan. Ngunit sa kabila nito, nararamdaman ko ang kanyang kagustuhan kahit papano nagawing realidad ang aming relasyon. Ilang linggo ang lumipas at patuloy ang aming komunikasyon. Sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalim ang aking nararamdaman para sa kanya. Naging inspirasyon siya sa maraming bagay. Sa kabila ng distansya, nararamdaman ko ang kanyang presensya sa lahat ng aking ginagawa. Hanggang sa isang araw, nakuha ko ang isang nakakagulat na mensahe mula kay Jake. Mia, may sorpresa ako para sa iyo, pero kailangan mong maghintay ng kaunti pa. Naging palaisipan sa akin ang mensaheng iyon. Ano kaya ang sorpresa niya? Hindi ko maiwasang mag-isip ng kung ano-ano. Ngunit sa kabila ng pag-aalala, may bahagi ng puso ko ang nagsasabing may espesyal na mangyayari. Dumating ang araw ng aming virtual na pagkikita. Puno ng excitement ang puso ko. Hindi ko alam kung ano ang inaasahan, ngunit alam kong may kakaibang mangyayari. Habang nag-uusap kami, biglang tumigil si Jake at ngumiti. Mia, alam ko matagal mo nang hinintay ito, kaya nagdesisyon akong gawin ang isang bagay na matagal ko nang pinapangarap. Napakunot ang noo ko. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin. Ano yon, Jake? Bigla siyang tumayo mula sa kinauupuan niya at lumabas sa screen ng video. Ilang saglit lang ay bumalik siya, may hawak na maleta. Mia, papunta na ako diyan. Naiwan akong nakatulala, hindi makapaniwala sa narinig ko. Papunta siya dito? Hindi ko alam kung anong sasabihin. Sa dami ng emosyon na nararamdaman ko, tila napuno ang kwarto ng kagalakan. Ngunit sa kabila ng saya, may isang tanong na bumabagabag sa akin. Paano kung hindi siya makarating? Paano kung may mangyaring hindi inaasahan na makapigil sa kanya? Habang patuloy kaming nag-uusap, naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng pag-asa. Na kahit sa kabila ng distansya at mga pagsubok, may mga bagay na posible. Ngunit sa likod ng pag-asang ito, may kaba sa aking dibdib na hindi ko maalis. Alam kong may twist ang kwento namin, ngunit hindi ko alam kung ano ito. At doon natapos ang aming pag-uusap sa isang cliffhanger na puno ng pag-asa at takot. Ano kaya ang mangyayari sa aming dalawa? Sa bawat paghinga, nararamdaman ko ang tibok ng puso ko. Nagtatanong, naghihintay, umaasa. Ang bilis ng oras, hindi ko na namalayan na umabot na kami ni Mia sa ika-6 na buwan ng aming pagkakaibigan. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong lumalalim ang koneksyon namin. Kahit pa man hindi kami pisikal na magkasama. Nagkakilala kami sa isang maliit na social media group na para sa mga kabataan na mahilig sa sining. Pareho kaming nahumaling sa mga makukulay na painting at poetic na mga larawan na nandoon, kaya't hindi na rin nakapagtataka na mabilis kaming nagkapalagayang loob. Ang aming mga pag-uusap ay madalas na tungkol sa mga pangarap, mga plano sa hinaharap at kung paano namin nais na baguhin ang mundo sa pamamagitan ng aming mga sining. Sa kabila ng layo at oras na hadlang sa pagitan namin, ramdam ko ang tunay na koneksyon. Parang hindi ko na nga maihiwalay ang sarili ko sa kaniya, kahit na sa virtual na paraan lamang kami nagkikita. Isang gabi, habang nagkukwentuhan kami sa video call, biglang nagtanong si Mia, ano sa tingin mo, Ken? Paano kaya kung magkita tayo ng personal? Napaisip ako bigla. Hindi ko inasahang magtatanong siya ng ganito. Sa totoo lang, matagal ko na rin itong iniisip, pero hindi ko alam kung paano ko siya tatanungin. Mia, gusto ko rin iyon, pero alam mo naman, mahirap ngayon dahil sa mga responsibilidad natin, 'di ba? Sagot ko, sinusubukang iwasan ng awkward na pag-uusap tungkol sa pera at oras.
ngunit hindi bumitaw si Mia. Alam mo Ken, may pagkakataon siguro makakahanap tayo ng paraan. Ang importante, gusto natin makita ang isa't isa. Sabi niya, may kasamang nangiti na tila baabot ang kabila ng mundo. Sa puntong iyon, naramdaman ko ang kakaibang saya at kaba. Alam kong hindi ito magiging madali, pero ramdam ko na ito ang tamang hakbang. Oo, Mia, siguro nga dapat nating pag-isipan ito. Kailangan lang natin ng plano, sambit ko, puno ng pag-asa. Nagpatuloy ang aming mga pag-uusap at napagdesisyonan namin na simulan ang pag-iipon para sa aming pagkikita. Ang plano ay maghanap ng isang weekend kung saan parehong libre ang aming mga schedule at sapat na ang ipon namin para sa pamasahe at iba pang gastusin. Habang patuloy ang pag-iipon, hindi namin maiwasan ang magplano ng mga gagawin kapag nagkita na kami. Nagkasundo kami na bisitahin ang mga art galleries, maglakad sa tabing dagat, at syempre, ang hindi mawawala, ang kainan sa isang restaurant na may sining ang tema. Ang excitement ay tila ba nagbubukas ng bagong mundo para sa amin. Isang araw habang nag-aayos ako ng mga bagay para sa aming plano, napansin kong may kakaibang notification sa aking phone. Isang message mula sa isang taong hindi ko inaasahan. Ken, kailangan mo kaming makita, ang sabi. Walang pangalan, walang kahit ano. Agad akong nataranta. Sinubukan kong balewalain ito, ngunit habang lumilipas ang mga araw, patuloy ang pagdating ng mga mensahe mula sa parehong numero, nagiging mas insistent, mas urgent. Ken, importante ito. Huwag mong ipagwalang bahala. Sa kabila ng excitement para sa pagkikita namin ni Mia, hindi ko maiwasang mag-alala sa misteryosong mensaheng iyon. Sinubukan kong balikan ang mga nakaraan na pwedeng maging dahilan, pero wala akong maalala na may utang o alitan sa kahit sino. Kaya't nagdesisyon akong hindi na lang ito pansinin, baka na may spam lamang. Ngunit isang gabi, habang nag-uusap kami ni Mia, biglang may kumatok sa pintuan. Umuulan sa labas kaya't nagulat ako na may tao pa sa oras na iyon. Sandali lang, Mia, sabi ko sa kaniya bago ko patayin ang kamera at tumayo para tingnan kung sino ang nasa labas. Pagbukas ko ng pinto, bumungad sa akin ang isang lalaking hindi ko kilala, basang-basa sa ulan, pero may kakaibang determinasyon sa kanyang mga mata. Ken, kailangan kitang makausap. Tungkol ito kay Mia, sabi niya. Ang puso ko ay biglang bumilis ang tibok. Ano ang kinalaman ng lalaking ito kay Mia? Paano niya nalaman ang tungkol sa amin? Hindi ako makapagsalita sa pagkabigla at naramdaman ko ang malamig na hangin na pumapasok sa bahay mula sa labas. Isa itong twist na hindi ko inaasahan, isang cliffhanger na nagbigay ng matinding kaba at pag-aalala sa akin. Sa puntong iyon, alam kong may malaking pagbabago ang darating sa aming plano ni Mia. Ang buhay ko ay tila isang pelikula na puno ng mga hindi inaasahan. Sa kabila ng distansya at oras na naglalayo sa amin ni Miguel, mas lumalalim ang aming koneksyon. Subalit, sa kabila ng mga tawag at mensahe, hindi ko maiwasang magtanong. Paano kung ang lahat ng ito ay isang ilusyon lamang? Isang gabi, habang nakaupo ako sa aking kwarto, natanggap ko ang isang mensahe mula kay Miguel. Simple lang ang kanyang tanong, paano kung magkasama tayo sa Pasko? Napangiti ako, kumakapit sa pag-asang may posibilidad na makasama ko siya sa isang espesyal na araw. Ngunit kasabay ng saya, may kaba akong naramdaman. Hindi ko alam kung paano ito mangyayari. Napakaraming hadlang, pera, oras, at syempre, ang mahigpit na regulasyon ng pandemya. Habang nag-uusap kami ni Miguel tungkol sa mga plano, napansin kong may pagbabago sa kanyang tono. Hindi na kasing saya ng dati. May sasabihin ako sa iyo, wika niya. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla akong kinabahan sa mga salitang iyon. Mahalaga ka sa akin, Mia, patuloy niya, ngunit may isang bagay kang dapat malaman. Napatingin ako sa telepono,
Tila inaasahan kong ang kanyang mga susunod na salita ay magpapabago sa lahat. May nangyari sa akin noong nakaraang linggo. Isang bagay na hindi ko inaasahan. Sa puntong iyon, parang bumagal ang oras. Ang mga segundo ay tila nagiging minuto. Nakausap ko si Lisa, yung dati kong kaibigan. Nagkita kami ng personal. Nagulat ako. Si Liza, ang dating kaibigan na minsang naging dahilan ng hindi pagkakaintindihan namin ni Miguel. Ano ang nangyari? Tanong ko, kahit na tila alam ko na ang kasagutan. Nag-usap kami ng masinsinan. At may naramdaman ako, Mia. Hindi ko inaasahan pero naroon pa rin ang damdaming iyon. Parang may kung anong pumutok sa dibdib ko. Hindi ko alam kung paano magre-react. Sa isang iglap, parang naglaho ang lahat ng mga pangarap ko para sa Pasko. Miguel, ano ang ibig mong sabihin? Mia, hindi ko gustong masaktan ka. Alam kong malalim na ang nararamdaman natin sa isa't isa, pero hindi ko kayang itanggi ang nararamdaman ko para kay Lisa. Naguguluhan ako. Mahal kita, pero hindi ko sigurado kung ito ang tamang desisyon. Sa mga sandaling iyon, pakiramdam ko ay nawalan ako ng hangin. Ang pag-aalinlangan na matagal ko nang nararamdaman ay nagkatotoo. Isang bahagi ko ang gustong magalit, pero mas nangingibabaw ang lungkot. Miguel, ako ba'y isang opsyon lamang sa lahat ng ito? Mia, hindi kita itinuring na opsyon. Ikaw ang nagbigay sa akin ng saya sa kabila ng lahat ng ito. Pero kailangan ko ng oras para sa sarili ko. Kailangan kong malaman kung ano talaga ang nararamdaman ko. Hindi ko gustong lumayo, pero hindi rin makatarungan kung ipagpapatuloy ko ito nang hindi ako sigurado. Tumulo ang luha ko. Hindi ko na kaya pang magsalita. Tila napuno ng katahimikan ng pagitan namin, ang dating koneksyon ay tila naglaho. Miguel, salamat sa katapatan, wika ko, kahit na masakit ang bawat salitang lumalabas sa bibig ko. Sana'y makahanap ka ng kasagutan sa mga tanong mo. Narito lang ako. Pumayag siya at nagpaalam kami sa isa't isa. Naiwan akong nag-iisa sa kwarto kasama ang telepono na dati nag-uugnay sa amin. Ngayon, tila ito'y isang simbolo ng kawalan. Sa kabila ng sakit, isang tanong ang bumabagabag sa akin. Paano kung ang distansya ay hindi lamang pisikal? Paano kung ito ay isang pahiwatig ng damdamin na unti-unting nagkakalayo? Sa mga oras na iyon, natutunan kong hindi lahat ng kwento ay nagtatapos sa saya. Minsan, ang tunay na inspirasyon ay ang matutunan mong bumangon mula sa pagkadapa. At habang iniisip ko ang lahat ng ito, isang mensahe ang dumating sa telepono ko. Mula kay Miguel. Mia, may kailangan kang malaman bukas. Hindi ito tungkol kay Lisa, kundi tungkol sa atin. May natuklasan ako at ito ang magpapabago sa lahat. Napapaisip ako kung ano ang ibig niyang sabihin. Sa kabila ng sakit, may kaunting pag-asa akong naramdaman. Siguro, ang twist na ito ang magdadala sa amin sa panibagong yugto ng aming kwento. Sa kabila ng lungkot, may pag-asang naghihintay. Mga ilang buwan na ang lumipas mula ng simulan namin ni Liam ang aming paglalakbay bilang magkaibigang LDR. Sa kabila ng distansya, hindi ko maitatanggi ang lalim ng koneksyon na nabuo sa pagitan naming dalawa. Sa bawat mensaheng ipinapadala niya, nararamdaman ko ang sinseridad at pagmamahal na tila ba lumalampas sa mga screen ng aming mga telepono. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi maalis sa isip ko ang tanong kung paano nga ba magtatapos ang aming kwento. Isang gabi, habang nakahiga ako sa kama at nakatingin sa kisame, napansin ko ang liwanag mula sa aking telepono. Nag-pop up ang notification ng mensahe mula kay Liam. Agad kong binuksan ito at binasa ang kanyang mensahe. May sorpresa ako para sa'yo. Napaisip ako kung ano ang maaaring sorpresa na iyon. Sa aming mga pag-uusap, madalas na binabanggit ni Liam ang kanyang mga plano sa hinaharap, mga plano na hindi ko lubos maisip na mangyayari sa amin, lalo na at magkaibang kontinente ang aming kinabibilangan.
Ngunit sa pagkakataong ito, tila kakaiba ang kanyang tono. May excitement na hindi ko pa nararamdaman dati. Kinabukasan, nagising ako na may bagong mensahe muli mula kay Liam. Huwag kang magulat, pero nandito ako sa airport ng bansa mo. Nabasa ko ito ng ilang beses, sinisigurado kung tama ba ang pagkakaintindi ko sa mensahe. Ang puso ko ay parang tumatalon sa kaba at saya. Hindi ko alam kung ano ang una kong gagawin. Ang buong kwarto ay tila umiikot at ang lahat ng nararamdaman kong pag-aalinlangan ay biglang nawala. Agad akong nag-replay. Paano nangyari to? Kailan mo pa ito pinlano? Ngunit sa kabila ng aking tanong, alam kong may mga bagay na hindi na kailangang ipaliwanag pa. Sa kabila ng lahat ng aming pinagdaanan, narito si Liam. Buhay at tunay. Siya na dati pixel lamang sa screen, ngayon ay isa ng realidad. Hinanap ko ang pinakamabilis na paraan para makapunta sa airport. Ang bawat hakbang ko ay puno ng excitement at anticipation. Sa wakas, makikita ko na siya. Makakadaupang palad ko na ang taong naging bahagi ng bawat araw ko sa loob ng ilang buwan. Habang papalapit ako sa lugar kung saan siya naghihintay, naramdaman ko ang bilis ng tibok ng puso ko. At sa isang iglap, nakita ko siya. Siya, na mas matangkad kaysa sa inaakala ko, may ngiti na nagpasiklab sa aking damdamin. Ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad, tila ba nagsasabi ng mga salitang hindi na kailangang bigkasin pa. Niyakap ko siya ng mahigpit, dama ang init ng kanyang katawan. Sa yakap na iyon, nawala ang lahat ng alinlangan at takot. Alam kong ito ang simula ng isang bagong kabanata sa aming kwento. Ngunit sa likod ng lahat ng saya, may mga tanong pa ring bumabagabag sa akin. Paano kung hindi ito magtagal? Paano kung ang lahat ng ito ay isang panandaliang saya lamang? Habang naglalakad kami palabas ng airport, tinanong niya ako, handa ka na bang simula ng bagong adventure na ito? Sumagot ako, oo, handa na ako. Ngunit sa kabila ng aking sagot, alam kong may mga bagay pa rin kaming kailangang pag-usapan at ayusin. Nang dumating kami sa lugar kung saan kami mananatili, nakita ko ang kanyang pag-aalala. Kahit siya ay may mga pangamba. Sa kabila ng kanyang mga ngiti, dama ko ang kanyang mga tanong. Tanong na pareho naming alam na hindi madaling sagutin. Isang gabi, habang nakaupo kami sa ilalim ng mga bituin, inamin ni Liam na may alok siya sa ibang bansa para sa isang proyekto na matagal na niyang pinapangarap. Ito ang twist na hindi ko inaasahan. Ang alok na ito ay nangangahulugang mas matagal na pagkakahiwalay, mas matinding pagsubok sa aming relasyon. Sa bawat salita niya, ramdam ko ang bigat nito. Alam kong mahalaga ito sa kanya, ngunit ano ang kahulugan nito para sa amin? Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng buwan, dumating ang sandali ng pagtukoy sa magiging direksyon ng aming kwento. Ang aming mga pangarap at pag-ibig ay humaharap sa isang crossroads. Sa isip ko, naglalaro ang tanong. Handa ba kaming sumugal sa isang pag-ibig na tinatakda ng distansya at oras? Sa huli, alam kong kailangan naming pag-usapan ito. Kailangan naming magpasiya kung paano namin haharapin ang bagong twist na ito sa aming kwento. Ngunit ang gabing iyon, sa kabila ng lahat ng uncertainty, ay nagbigay sa akin ng pag-asa. Pag-asang ang pag-ibig namin ay magiging sapat upang lampasan ang anumang pagsubok. At sa kabila ng lahat ng ito, isang bagay ang tiyak. Ang aming kwento ay hindi pa tapos. Minsan, sa tahimik na gabi, naisip ko kung gaano na kami kalayo ni Mika sa aming kwento. Ang aming pagkakaibigan na nagsimula sa isang simpleng chat sa social media ay lumago sa isang hindi inaasahang pag-iibigan. Parang kahapon lang nang una kaming magpalitan ng mensahe. Ngayon, tila hindi kumpleto ang araw ko kapag hindi siya nakakausap. Noon, sa tuwing ipinapadala ko ang mensahe sa kanya,
Hindi ko akalain na magiging ganito kaimportante sa akin ang bawat salitang aming binibitawan. Ang aming relasyon, bagamat hindi tradisyonal, ay puno ng pagmamahalan at pag-unawa. Sa kabila ng layo at limitasyon ng teknolohiya, nararamdaman ko ang init ng kanyang pagmamahal. Sa bawat tawag at video chat, nararamdaman ko ang kanyang presensya. Nagkaroon kami ng ritual, isang gabi sa isang linggo na pareho kaming nakaupo sa harap ng screen, nagkukwentuhan habang hawak ang aming mga tasa ng tsaa. Sa mga oras na iyon, ang layo ay tila nawawala. Ang mga tawanan namin ay tila bumabalot sa kwarto at sa bawat ngiti niya, nararamdaman ko ang pagpanaw ng aking mga takot. Isang gabi, habang nag-uusap kami, napansin kong may kakaibang lungkot sa kanyang mga mata. Nasa isip mo ba ang kinabukasan natin? Tanong ko sa kanya, sinusubukang alamin kung ano ang bumabagabag sa kanya. Tumango siya, ngunit nanatiling tahimik. Sa kanyang katahimikan, naramdaman ko ang bigat ng mga salitang hindi pa niya nasasabi. Alam mo, minsan iniisip ko kung paano natin mapapanatili itong ganito. Hindi ba tayo magiging pagod sa pakikipag-usap lamang sa screen? Tanong niya sa wakas, ang kanyang tinig ay puno ng pagdududa. Hindi mo ba nararamdaman ang koneksyon natin? Sagot ko, sinusubukang palakasin ang loob namin pareho. Sa bawat araw na lumilipas, lalo lang akong nagiging sigurado na ikaw ang gusto kong makasama. Ngumiti siya, ngunit ang lungkot ay hindi pa rin mawala sa kanyang mga mata. Sa totoo lang, natatakot din ako, pag-amin niya. Sa tuwing iniisip ko ang layo natin, hindi ko maiwasang magtanong kung paano tayo magiging magkasama sa hinaharap. Naramdaman ko ang sakit ng kanyang mga salita, ngunit alam kong mahalaga ang mga ito. Mika, alam kong mahirap, pero handa akong maghintay. Handa akong magtiwala sa proseso na ito. Tumango siya, ngunit may naramdaman akong pagbabago. Hindi ko maalis sa isipan ang kanyang mga tanong na hindi ko pa rin alam kung paano sasagutin. Lumipas ang mga araw at sa kabila ng aming mga pag-uusap, nararamdaman kong may bumabagabag sa kanya. Hanggang isang araw, habang nag-uusap kami, nagdesisyon akong harapin ito. Mika, may plano ka bang darating dito? Tanong ko. Sinusubukang alamin kung may konkretong solusyon sa kanyang mga alalahanin. Sa sandaling iyon, nakita ko ang pag-aatubili sa kanyang mga mata at naramdaman ko ang kaba. May isang bagay akong gustong sabihin sa iyo, sabi niya, at sa kanyang tinig ay naramdaman ko ang bigat ng mga susunod na salita. Natanggap ako sa isang trabaho na may pagkakataon akong lumipat ng lugar. Isang trabaho na matagal ko nang pinapangarap, pag-amin niya. Pero ang trabaho na ito ay nangangahulugang mas lalayo pa ako sa iyo. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Ang saya sa kanyang mukha ay halatang halata, pero ang balita ay parang isang hagupit sa aking puso. Sa kabila ng aming pagkakaibigan at pagmamahalan, alam kong may mga pangarap din siya na kailangan niyang tuparin. Pero ang ideya na mas lalayo pa siya ay hindi ko matanggap. Mika, masaya ako para sa'yo. Sabi ko, sinusubukang itago ang sakit sa aking tinig. Pero paano ang tungkol sa atin? Napatingin siya sa akin at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang parehong pagkalito at pag-asa. Alam ko mahirap ito, pero gusto kong subukan. Kahit na mas lalayo pa tayo sa isa't isa, sagot niya, umaasa na ang pagmamahalan namin ay makakaya pa rin ang bagong pagsubok na ito. Hindi ko alam kung paano magiging ganap ang sitwasyon namin, pero alam ko sa puso ko na hindi ko siya kayang pakawalan. Sa bawat araw na lumilipas, lalo kong nararamdaman ang halaga niya sa buhay ko. Habang natutulog ako ng gabing iyon, hindi ko mapigilang mag-isip kung ano ang magiging kinabukasan namin. Ang kanyang desisyon ay tila isang malaking hakbang na hindi ko pa handang harapin. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong kailangan ko siyang suportahan. Ang twist ng aming kwento ay hindi sa paglayo.
kundi sa pag-unawang ang tunay na pagmamahalan ay kayang lampasan ang kahit anong pagsubok. Subalit, sa likod ng aking isipan, hindi ko maiwasang magtanong, sa paglayo niya, paano kung hindi ko na kayang habulin ang kanyang mga pangarap? Sa wakas, narito na kami sa puntong ito ng aming kwento. Hindi ko akalaing ang simpleng pag-follow ko sa kanya sa social media ay hahantong sa isang malalim at makulay na relasyon. Sa simula, para sa akin, isa lamang siyang random na tao sa malawak na mundo ng internet. Pero ngayon, siya na ang laman ng bawat pag-iisip ko, ang taong hindi ko ma-imagine ang buhay ko kung wala siya. Noong una kaming nagkakilala sa online, simpleng palitan lamang ng mga mensahe ang nag-uugnay sa amin. Mula sa mga komento sa kanyang mga post hanggang sa mga direct messages na unti-unting naging mas personal, mas malalim. Nakakatawa kung paano nagsimula ang lahat sa isang meme tungkol sa paborito naming palabas. Hindi ko inasahan na ang simpleng pag-uusap na iyon ay ang magiging simula ng paglalakbay na ito. Habang lumalalim ang aming koneksyon, unti-unti kong naramdaman ang kakaibang saya tuwing makikita ko ang notification na mula sa kanya. Parang nagkaroon ng sariling buhay ang mga mensaheng iyon, nagsilbing tulay tungo sa isang mas malalim na samahan. Sa kabila ng distansya namamagitan sa amin, ang bawat tawag, video chat, at palitan ng mensahe ay tila naglalapit sa amin. Ang mga oras na ginugol namin sa pakikipag-usap ay nagbigay daan upang maipahayag namin ang aming mga pangarap, takot at pag-asa. Sa paglipas ng panahon, hindi ko maitatanggi na may nabuo sa puso ko na hindi ko inaasahan. Ang pagkakaibigan namin ay unti-unting nahaluan ng damdaming hindi ko maipaliwanag. Ang damdaming tila nagsusumigaw sa akin na may higit pa sa pagiging magkaibigan. Pero sa kabilang banda, natatakot ako. Natatakot akong baka hindi niya nararamdaman ang nararamdaman ko. Natatakot akong baka hindi kami handa para sa susunod na hakbang. Isang gabi habang nag-uusap kami, nabanggit niya ang plano niyang pumunta sa lugar ko sa darating na buwan. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko, excited, kabado, pero isang bagay ang sigurado, ang ideya na sa wakas ay magkikita kami ng personal ay nagbigay ng bagong sigla sa aming kwento. Sa isip ko, ito na ang pagkakataon para malaman kung may kahulugan nga ba ang mga nararamdaman namin para sa isa't isa. Habang papalapit ang araw ng kanyang pagbisita, hindi ko mapigilan ang mga maiinit na eksena sa isip ko. Paano kung hindi siya ang inaasahan ko? Paano kung hindi ko siya magustuhan sa personal? O mas masahol pa, paano kung hindi niya ako magustuhan? Ang mga tanong na ito ay patuloy na bumabagabag sa akin pero pinili kong isantabi ang takot. Sa halip, pinili kong mag-focus sa posibilidad ng isang magandang kinabukasan na kasama siya. Dumating ang araw ng kanyang pagdating. Nasa airport ako, nag-aantay sa kanyang paglabas. Hindi ko maipaliwanag ang kaba sa dibdib ko habang unti-unting dumadami ang tao sa paligid. Hanggang sa wakas nakita ko siya, ang taong matagal ko nang kinakausap, ang taong naging bahagi ng buhay ko sa loob ng maraming buwan. Ang damdamin ko ay hindi maipaliwanag. Isang halo ng saya, excitement at kaba. Naglakad siya papunta sa akin, dala ang kanyang mga bagahe at ang nangiti na tila ba kay tagal kong hinintay. Sa wakas narito na siya. Sa wakas magkasama na kami. At sa mga oras na iyon, alam ko sa puso ko na tama ang naramdaman ko. May higit pa sa pagiging magkaibigan ang aming kwento. Sa mga susunod na araw, nagpalitan kami ng mga kwento, naglibot sa lugar at nag-enjoy sa bawat sandali na magkasama. Ang mga simpleng bagay na dati ay ginagawa namin online, ngayon ay aming nai-enjoy ng personal. Ngunit sa kabila ng lahat ng saya, isang bagay ang tila hindi nagmamatch. Hindi ko maipaliwanag, pero parang may kulang. Sa isang gabi ng aming pag-uusap, nagtanong siya sa akin, ano ba talaga tayo?
Ang tanong na iyon ang bumuhay sa lahat ng agam-agam ko. Hindi ko alam kung paano sasagutin, pero alam kong ito ang pagkakataon para maging totoo sa nararamdaman ko. Bilang kaibigan, mahal kita. Pero higit pa doon, gusto ko sanang malaman kung handa kang sumubok na maging higit pa sa magkaibigan. Ang mga salitang iyon ay bumuo ng tensyon sa pagitan naming dalawa. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin niya, kung paano siya tutugon. Pero bago pa man siya makasagot, biglang tumunog ang kanyang telepono. Napalitan ang ekspresyon ng mukha niya mula sa saya tungo sa pagkabahala. Kinuha niya ang telepono at sa mga susunod na minuto, nagbago ang ihip ng hangin. Kailangan kong bumalik. May emergency sa amin, sabi niya. Ang tinig niya ay puno ng kaba at pag-aalala. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Ang saya na naramdaman ko ay biglang napalitan ng pagkabahala. Sa isang iglap, ang lahat ng plano, ang lahat ng inaasahan ay tila naglaho. Ngunit sa kabila ng biglaang pangyayaring ito, alam kong ito ang simula ng isang bagong kabanata sa aming kwento. At doon, sa gitna ng airport, habang nagmamadali siyang umalis, naiwan akong nagtatanong kung ano ang mangyayari sa amin. Kung paano mababago ang kwento namin mula sa puntong ito. Ang araw na ito ay hindi ko inaasahan. Pagkatapos ng ilang buwan ng masigasig na pag-uusap sa social media, nararamdaman kong may kakaiba sa pagitan namin ni Clara. Ang damdamin ko para sa kanya ay hindi na lamang simpleng pagkakaibigan. Naging mas malalim, mas matindi. Sa kabila ng distansyang naghihiwalay sa amin, ang bawat mensahe, bawat tawag, ay parang mga hiblang nag-uugnay sa aming mga puso. Ngunit alam ko, hindi ito madaling sitwasyon. LDR nga kami at may mga bagay na hindi ko kontrolado. Sa kabila ng mga alalahanin, nagdesisyon akong ipagtapat sa kanya ang nadarama ko. Clara, isinulat ko sa chat, may kailangan akong sabihin sa'yo. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan, ngunit alam ko na kailangan ko nang ipahayag ang nararamdaman ko. Habang hinihintay ko ang kanyang tugon, ang kaba ay parang mga alon na bumabalot sa akin. Ngunit hindi ko ito pinansin. Alam ko sa pagkakataong ito, kailangang maging matapang ako. Lumipas ang ilang minuto bago siya tumugon. Ano iyon, Alex? Tanong niya. Sa puntong ito, ramdam ko ang bilis ng tibok ng puso ko. Naisip ko, paano kung hindi niya nararamdaman ang nararamdaman ko? Paano kung masira ang pagkakaibigan namin dahil sa gusto kong ipahayag? Ngunit mas malakas ang kagustuhan kong maging tapat kaysa sa takot na mawalan. Clara, alam kong magkaibigan tayo at ayokong magbago ito, pero hindi ko na mapigilan. Mahal kita, diretsahan kong sinabi. Walang labis, walang kulang. Sa mga salitang iyon, parang nabunutan ako ng tinik. Ngunit kasabay nito ay ang takot na nakabitin sa ere. Naghihintay ng kanyang tugon. Matagal bago siya sumagot. Habang naghihintay ako, naisip ko ang mga alaala naming magkasama, kahit virtual lang. Ang mga tawanan, ang mga kwento, ang mga pangako, lahat ng ito ay nagbigay kulay sa araw-araw kong buhay. Pero ano nga ba ang nararamdaman niya para sa akin? Naglalaro ang mga katanungang ito sa isip ko habang tumutunog ang notification ng kanyang mensahe. Alex, hindi ko inaasahan ito, simula niya. Pero sa totoo lang, matagal ko na ring nararamdaman ang ganyan para sa'yo. Natakot lang akong sabihin dahil baka maging awkward sa atin. Hindi ko mapigilang mapangiti. Lahat ng kaba, lahat ng takot ay biglang naglaho. Ang nadarama ko ay kasiyahan, isang tuwa na hindi ko maipaliwanag. Ngunit sa likod ng magandang balitang ito, may isang bagay na gumugulo sa isip ko. Clara, tanong ko, paano natin ito gagawin? Malayo tayo sa isa't isa. Hindi ko alam kung kailan kita makikita ng personal. Alam kong ito ang susunod na hamon na kailangan naming harapin. Ang distansya, ang oras, lahat ng ito ay mga hadlang sa pagmamahalan namin. Ngunit alam ko, kung talagang mahal namin ang isa't isa, may paraan. Basta't may tiwala tayo sa isa't isa, Alex, kaya natin to, sagot niya.
Darating din ang araw na magkikita tayo. At sa ngayon, sapat na sa akin na alam kong mahal mo rin ako. Sa mga salitang iyon, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad. Hindi ito magiging madali, pero alam kong handa akong harapin ang lahat para sa kanya. Nagsimula kaming magplano. Paano ba ang magiging setup ng relasyon namin? Ano ang mga susunod na hakbang? Nagkasundo kami na patuloy kaming mag-uusap, magtutulungan at maghihintay sa tamang panahon. Masaya ako, ngunit hindi ko maalis sa isip ko ang isa pang bagay na bumabagabag sa akin. Clara, may isa pa akong dapat sabihin. Umpisa ko. May isang taong lumapit sa akin kamakailan. Isang tao na may koneksyon sa'yo. Alam kong ito ay maaaring magdala ng komplikasyon sa aming relasyon. Ngunit kailangan kong maging tapat. Hindi ko nais na may iba pang lihim sa pagitan namin. Ano yon, Alex? Tanong niya, bakas ang pag-aalala sa kanyang boses. Si Leo, yung kaibigan mo sa dati mong paaralan, nag-message sa akin. Gusto raw niyang makipagkita sa akin? Patuloy ko. Hindi ko alam kung ano ang intensyon ni Leo, pero hindi ko maiwasang mag-isip ng masama. Bakit siya magpapakita ngayon sa gitna ng sitwasyon namin ni Clara? Leo, sagot ni Clara, halatang naguluhan. Hindi ko alam kung bakit siya biglang nagpakita, pero sigurado akong hindi siya gagawa ng masama. Ngunit kahit na sinabi niya ito, ramdam ko pa rin ang kaba sa kanyang tinig. Hanggang na ngayon ay hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari. Pero isa lang ang sigurado ako. Handa akong harapin ang anumang hamon na darating basta't kasama ko si Clara. Sa kabila ng mga uncertainties, ang pagmamahal namin ay ang magiging gabay. Ngunit sino nga ba si Leo sa buhay namin? Ito ang katanungang walang kasagutan at alam kong ang sagot ay nasa likod ng mga darating na araw. Isang malamig na gabi ng Disyembre, nakaupo ako sa harap ng aking laptop habang ang maliliit na ilaw ng Pasko ay nagbibigay ng malambing na liwanag sa kwarto ko. Pagkatapos ng ilang linggong abala sa trabaho at pag-aaral, sa wakas ay nagkaroon ako ng oras para makausap si Carlo. Sa kabila ng distansya namin, ang bawat tawag at chat namin sa social media ay tila nagbibigay ng kakaibang init at saya sa aking puso. Kamusta, Sofia? Miss nakita, bungad ni Carlo sa screen ng laptop. Ang kanyang ngiti ay tila nagbibigay liwanag sa aking buong araw. Miss na rin kita, Carlo. Tugon ko habang pilit na itinatago ang pagod ko sa harap ng kamera. Ang daming nangyayari dito, pero ayos lang. Ikaw, kamusta na? Busy rin sa trabaho, pero alam mo naman, laging may oras para sa'yo. Sabi niya ito nang may kasamang kindat na palaging nagpapangiti sa akin. Nagpatuloy ang aming usapan, nagpalitan ng kwento at mga pangarap sa hinaharap. Kahit na hindi kami magkasama, ang mga pangarap namin ay tila nagiging konektado, lumilikha ng isang mundo na para bang kami lang ang nakakaalam. Habang nag-uusap kami, napansin ko ang isang notifikasyon sa aking telepono. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Bihira kong makita ang ganoong klaseng mensahe, kaya't agad akong nag-alinlangan. Sofia, may problema ba? Tanong ni Carlo. Napansin niya ang aking pag-aalinlangan. Ah, wala naman. May natanggap lang akong mensahe mula sa hindi kilalang numero. Sagot ko. Hindi ko alam kung dapat ko bang buksan. Subukan mo, baka mahalaga. Sagot ni Carlo na tila may halong pag-aalala. Bumalik ang aking tingin sa telepono, pinindot ko ang mensahe at binasa ito. Sofia, may kailangan kang malaman. May isang lihim na dapat mong matuklasan tungkol kay Carlo. Biglang bumilis ang tibok ng aking puso. Ano ito? Bakit may nagsasabi ng ganito tungkol kay Carlo? Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Hindi ko alam kung dapat kong sabihin ito sa kanya o itago muna. Sofia, ano ang sabi ng mensahe? Tanong ni Carlo, na may halong kaba sa boses. Nag-aalangan akong sabihin sa kanya ang totoo. Ayoko siyang mag-alala pero hindi rin tama na itago ito. Sabi lang na may lihim daw na dapat kong malaman. Pagsisinungaling ko habang pilit na ngumiti.
Anong lihim? Hindi ko alam na may lihim pa pala ako sa'yo, sabi niya habang nagtataka. Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Ang mga salita ay tila naglaho sa aking isipan. Ang aming pag-uusap ay biglang nag-iba ng tono. Parang may bumabalot na misteryo sa pagitan namin. Naku, baka prank lang yan. Alam mo naman, uso yan sa social media, sabi ni Carlo na tila nagtatangkang gawing magaan ang sitwasyon. Ngumiti ako kahit medyo nag-aalala. Pero sa loob-loob ko, hindi ko maiwasang magtanong sa sarili ko. Ano nga ba ang lihim na iyon? Bakit may ganitong mensahe? Nagpatuloy kami sa pag-uusap, pero hindi na mawala sa isipan ko ang mensahe. Bawat salita ni Carlo ay tila may katanungan na bumabalot. Hindi ko maiwasang magduda, pero ayoko ring basta-basta maniwala. Matapos ang ilang oras, nagpaalam na si Carlo dahil kailangan na niyang magpahinga para sa trabaho bukas. Naiwan akong tulala sa harap ng laptop habang ang mga ilaw ng Pasko ay patuloy na kumikislap sa paligid ko. Sa gabing iyon, hindi ako mapakali. Ang mga tanong ay paulit-ulit na bumabalik sa aking isipan. Sino ang nagpadala ng mensahe? Ano ang lihim na iyon? At bakit ngayon pa dumating ang ganitong klasing mensahe? Sa kabila ng lahat, isang bagay ang alam ko. Mahal ko si Carlo. At sa kabila ng mga tanong at pag-aalinlangan, hindi ko kayang basta-basta na lang bitawan ang aming pinagsamahan. Pero sa likod ng pagmamahal na iyon, alam kong kailangan kong alamin ang katotohanan. Kinabukasan, nagising ako na may bagong determinasyon. Kailangan kong alamin ang lihim na iyon. Kailangan kong harapin ang katotohanan kahit na ano pa man ang mangyari. Pero paano ko sisimulan? Paano ko haharapin si Carlo kung sakaling tama nga ang mensahe? Sa aking pag-iisip, bigla kong naalala ang isang kaibigan na nagtatrabaho sa isang tech company. Baka siya ang makakatulong sa akin para malaman ang pinagmulan ng mensahe. Nagdesisyon akong tawagan siya at humingi ng tulong. Habang kinakausap ko siya, unti-unting nabubuo ang plano sa aking isipan. Kailangan kong malaman ang katotohanan, hindi lang para sa sarili ko, kundi para na rin sa aming pagmamahalan ni Carlo. Sa aking paglalakbay patungo sa katotohanan, alam kong marami pang pagsubok ang haharapin ko. Pero handa akong gawin ang lahat para sa pag-ibig na nararamdaman ko. At sa kabila ng lahat ng ito, isang bagay ang malinaw. Sa likod ng bawat lihim, may nakatagong kwento na naghihintay na mabunyag.